Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ikalawang bahagi ng pangakong dagdag sweldo sa mga pulis at sundalo matatanggap na simula ngayong buwan. Issue sa pondo ng Social Security System, hindi na dapat maging problema ng pamahalaan ayon sa Budget Department. Pagbibigay ng anti-dengue vaccine hindi umano kasama sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ayon sa Department of Health. Regulasyon sa pagpapataw ng pamasahe sa mga Transport Network Vehicle Service na isrebisahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Preliminary investigation sa mga naaresto sa multi-billion peso San Juan drug bust muling ipinagpaliban. 3 Chinese nationals binigyan hanggang Biyernes para sagutin ang mga aligasyon. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang isang lalaking na aksidente sa motorsiklo kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Victor Cosar. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang nangyaring aksidente sa Diversion Road sa Davao City kaninang madaling araw. Ang biktimang si Flor Decante ay nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang paa matapos bumangga sa isang kotse ang minamaneho niyang motorsiklo. Ayon kay Decante, pauwi na siya sa kanilang bahay sa Catalunan Grande mula sa Surigao nang mangyari ang banggaan. Kwento naman ng mga nakasaksi, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Diversion Road nang biglang lumiko pakaliwa ang kasalubong na kotse sa bahagi ng Pag-ibig Homes dahilan para bumangga rito ang motorsiklo. Nakilala ang driver ng kotse na si Victor Lim. Matapos lapatan ng pangunang lunas, ay dinala sa Southern Philippines Medical Center sa Decante habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sumuko na ang pinaghahanap na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Marine Colonel Edgard Arevalo, kaninang tanghali sumuko si Marcelino kasama ng kanyang kapatid sa Provo Marshal General ng AFP. Agad isinailalim sa fingerprinting, mugshots at physical examination si Marcelino na ngayon ay pansamantalang nakadetine sa custodial center ng AFP. Plano rin ng AFP na hilingin sa korte ang kustodiya kay Marcelino at handa rin silang magbigay ng legal assistance para dito. Si Marcelino ay nahaharap sa kaso kaugnay ng isinagawang drug operation sa Maynila noong 2016. Ipinagpaliban ng Department of Justice sa Biyernes ang nakatakdasan ng preliminary investigation sa 6 na sospek na naaresto sa isinagawang drug raid sa San Juan City noong December 23, 2016. Ito ang balita ni Grace Cassie. Humarap ngayong araw sa Assistant State Prosecutor ng Department of Justice ang 3 Chinese nationals at 3 Pinoy na pawang mga drug suspect. Naaresto sila ng National Bureau of Investigation sa isinagawang raid sa San Juan City kung saan mahigit 1,000 kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Uumpisahan na sana ang preliminary investigation sa mga ito, subalit nabigo ang 3 Chinese nationals na magsumite ng kanilang counter affidavit. Ayon sa Assistant State Prosecutor ng DOJ, tinanggihan ng 3 Chinese nationals ang ibinigay nila na mga abogado mula sa Public Attorney's Office dahil nais na mga ito na kumuha ng private lawyers. Dahil dito, pinagpaliban ng DOJ sa Biyernes ang preliminary investigation at tinatasan ng 3 na magsumite ng kanilang counter affidavit bago sumapit o sa mismong araw ng hearing. In the interest of justice, the reception of the counter affidavit for the Chinese respondents is reset to Friday, January 6, 10 a.m. The case shall be submitted for resolution with or without the counter affidavits of the Chinese respondents. Everyone is notified. Nakapagpasa naman ng counter affidavit at 3 Pilipinong suspect na kinabibilangan ng isang minor de edad. December 23, 2016 nang i-raid ng mga tauhan ng NBI ang inuupahang bahay ng mga suspect sa Barangay Little Baguio, San Juan City. Dito na kumpiska ang 100 piraso ng traveling bags na naglalaman ng tigsa 10 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso at 2 sasakyan. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 dahil sa umano'y paggawa at pagbebenta ng ilegal na droga. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Department of Justice.
Natatanggap na ng mga pulis at sundalo simula ngayong buwan ang ikalawang bahagi ng pangakong dagdag sweldo sa kanila ayon sa Budget Department. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Tiniyak ni Budget Secretary Benjamin Diokno na maibibigay na ang ikalawang bahagi ng salary increase para sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang naturang increase ay bahagi ng 4th Tranche Salary Adjustment Program na may layong doblehin ang take-home pay ng mga uniformed personnel pagsapit ng January 2018. We would be able to comply with the desire of the President to double their take-home pay by January of 2018. Kinakailangang maipasa ang isang batas bago tuluyang maipatupad ang pagtataas ng sahod ng mga military at police personnel. Sa ngayon, umiiral ang batas na kung tumaas ang basic pay ng mga active military personnel, dapat ding tumaas ang pensyon at benepisyo ng mga retired military personnel. Kaya hinati muna sa 4 na tranche ang pagtataas ng mga benepisyo tulad ng hazard o combat pay para sa mga ito. The bill seeking salary adjustment requires congressional approval, and we're ready. I have actually submitted to the Office of the President a copy of the bill, and this would only require joint resolution from both the Senate and the House. Samantala, malaki namang tulong para sa mga tauhan ng pulisya at militar ang dagdag na sahod na ito. So, if it happens this year, thank you very much. Malaking tulong sa mapalaki yung take-home pay ng ating pulis. But at the end of the day, we are here at the PA as member of the Philippine National Police to provide service. Uunahin ho namin yung serbisyo, pagiging professional. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naman ng Department of Budget and Management o DBM na hindi dapat problemahin ng pamahalaan ang issue kung paano mapapanatiling matatag ang pondo ng Social Security System o SSS sa gitna ng napipintong pension hike sa mga retiradong miyembro nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dapat manggaling mismo sa pondo ng Social Security System ang dagdag pensyon sa mga retiradong miyembro ng ahensya. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, hindi na dapat ito ipaako o isubsidize ng pamahalaan dahil ang SSS Board of Trustees na anya ang dapat na humahanap ng paraan kung papaano ito matutugunan. I don't think it is fair to say use the taxpayers' money to subsidize the benefits of the pension members, the SSS members, right? So if there's any solution, I think they should find it within the system. Isa naman sa rekomendasyon ng DBM upang mapanatiling matatag ang pondo ng SSS sa gitna ng napipintong pension hike ay taasan ang kontribusyon ng mga miyembro. Dapat din anyang gawing epektibo ang SSS sa pangolekta nito sa mga miyembro at korporasyon na hindi nagbabayad ng wasto. What we're recommending is maybe do it after the tax reform, which means because of the tax reform you got more money in your pockets. And therefore you are now in a position to contribute a small amounts for the pension of those who are already receiving pension. So that's our solution. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nais nang rebisahin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang regulasyon sa pagpapataw ng pamasahe sa Transport Network Service Provider upang maiwasan ang pananamantala sa mga pasaherong sumasakay dito. Ito ang balita ni Joanna. Sa ilalim ng Department Order 2015 Series 11 ng Transportation Department, ang mga transport network company gaya ng Uber, Grab at UHAP ang may kapangyarihan na mag-regulate ng ipinapataw na pamasahe sa mga pasaherong sumasakay dito. Kamakailan ilang reklamo hinggil sa labis na paniningil ng pamasahe sa mga pasahero ng TNVS ang natatanggap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Paliwanag ng TNVS, ito ay dahil sa ipinatutupad na price surge na kadalasang dumidepende sa lokasyon ng mga pasahero. Kung si pasahero po ay nanggaling po sa Makati at wala pong sasakyan sa within Makati at manggagaling ang sasakyan sa bandang Mandaluyong, nagkakaroon po tayo ng price surge. Kasi
kasi po, manggagaling pa po ang sasakyan natin from Mandaluyong pa po, ma'am. Sa traffic din po, isa rin po sa mga kino-consider po yan ng system. Dahil dito, nais ng LTFRB na rebisahin ang naturang department order upang maprotektahan ang mga pasaherong sumasakay dito. And we have to do this to set the record straight, to put things in order, and to put some regulation on the TNCs and TNVS, because right now it's all their game, not to the terms of LTFRB. Samantala, nilinaw naman ang samahan ng mga driver ng TNVS na Philippine Transport Network Organization na walang katotohanan ang umano'y bantang tigil pasada na ikinakasa ng mga ito upang tutulan ang pagbibigay ng limitasyon sa surge pricing. Sa halip na tigil pasada, isang malaking pagpupulong na lang ang itatakda ng grupo sa Biyernes upang talakayin ang mga hinaing at problema ng mga driver ng TNVS na nais nilang idulog sa LTFRB at sa mga transport network company. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Mababang kaso ng indiscriminate firing sa mga tauhan ng Philippine National Police sa pagpapalit ng taon. Resulta umano ng ibinigay na tiwala sa mga pulis ng pamunuan ng PNP. Umabot na sa 581 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok batay sa monitoring ng Department of Health o DOH. 578 sa mga ito ay nasugatan sa paggamit ng paputok habang 3 naman ang kaso ng ingestion o nakalulon ng pulbura. 186 sa mga nasugatan ay gumamit ng ipinagbabawal na piccolo habang 98 ang nagtamo ng eye injuries. 467 sa mga nabiktima ng paputok ay mga lalaki at 322 sa mga ito ay mga bata. Ayon sa DOH, mas mababa pa rin ng 34% ang bilang ng mga nabiktima ng paputok ngayong kumpara sa naitalang 904 cases sa kaparehong petsa noong 2016. Sa ibang balita, itinuturing na tagumpay ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya laban sa indiscriminate firing sa kanilang mga pulis dahil sa mababang bilang ng mga nagpaputok ng baril kasabay ng pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Labis na ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police ang mababang bilang ng mga pulis na nagpaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Base sa datos ng PNP, mula sa naitalang 12 pulis noong 2014, 2 noong 2015 at 2016 ay isa na lamang ang naitala ngayong pagpasok ng 2017. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, resulta marahil ito ng ibinigay nilang tiwala sa mga pulis. They're showing we're disciplined. We don't need to be reminded by taping the muzzle of the firearms. Kung meron mang diyang magbabiolate, that one person does not represent the 170,000 PNP. Gayunman, sinabi ni Carlos na may 4 pang tauhan ng PNP na hinihintay nilang magpaliwanag matapos na isumbong na nagpaputok ng baril. Sakaling mabigo ang mga ito na mag-report sa loob ng 10 araw, ay ituturing na silang awol sa serbisyo. Let's look at the result dun sa 4 na kailangan mag-explain at makita natin na kung talaga sila yung involved dun o hindi. Sinabi ni Carlos na ang pagbaba ng bilang ng indiscriminate firing ay bunsod na rin ng full force deployment ng mga pulis sa 12-hour period mula 5 p.m. ng December 31 hanggang 5 a.m. ng January 1 base sa utos ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Muling ipapaalala ng Department of Justice kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng pardon sa 134 na matatandang bilanggo matapos itong makaligtaan dahil sa dami umano ng mga appointment at trabaho ng Pangulo. Ito ang balita ni Grace Casin. Masayang
ng ibinalita ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ngayong taon ay maaari nang makalaya ang 130 bilanggong matatanda at may sakit sa Jubilibid Prison at Correctional Institution for Women. Muling isinumite ng kalihim kay Pangulong Duterte ang pangalan ng mga bilanggong nasa mahigit 70 anyos at nakulong na ng mahigit 40 taon. 2 dito ang bibigyan ng absolute pardon, 18 ang conditional pardon without parole, 14 ang conditional pardon with parole at 100 ang bibigyan ng commutation of sentence. Itong commutation of sentence, they will be released when they've reached serving the commuted sentence. Kaya yung iba dito ay maaaring January, February, March, April. But ang total nila is 127. Ayon sa kalihim, ngayon lamang magbibigay ng executive clemency ang pamahalaan kumpara sa nagdaang administrasyon. They only approved 1 commutation, and when it was released, the commutation, 2 weeks nang patay yung taong i-release. Tiniyak naman ni Aguirre na walang high-profile inmate sa mga bibigyan ng parol. Nitong nakaraang Nobyembre, una nang binigyan ni Pangulong Duterte ng absolute pardon ng aktor na si Robin Padilla matapos makulong dahil sa illegal possession of firearms noong 1994. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Posibleng maisabatas na sa kalagitnaan ng 2017 ang matagal nang nakabingbing Freedom of Information o FOI Bill kapag natuloy ang deliberasyon nito sa plenaryo sa Kongreso sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. 33 panukala ang nakapaloob sa Freedom of Information Substitute Bill na mababang kapulungan ng Kongreso. Ang kontrobersyal na panukalang batas ay isinasapinal na ng Technical Working Group para maipresenta na sa House Committee on Rules at agad na matalakay sa plenaryo sa Pebrero o Marso. Ayon sa Vice Chairperson ng House Committee on Public Information at Yakap Party List Representative Ben-Hur Lopez, iniaayon nila ang FOI Substitute Bill sa Executive Order No. 2 na inilabas ng Malacanang. Para wala na masyadong hindi na magtatagal, halos kaparallel ng kung ano ang FOI ng say Senate, and then yun din yung mandate ng sa presidente. So mas mapapabilis. Any na lang na pagbabago na ganyan na nakita natin na uy mali, uy tama, uy ganyan, we can do it on the next na lang. May nakapaloob na 8 exemption sa bersyon ng FOI na isinusulong sa lower house. Kabilang dito ay kung may banta sa national security, kung may magiging banta sa foreign o diplomatic relations, ang mga payo sa ehekutibo na maaaring makaapekto sa desisyon ng Pangulo ng Bansa, kung malalabag ang karapatan ng isang tao sa isang patas sa paglilitis, personal na impormasyon na maaaring makaapekto sa privacy ng isang tao, mga executive sessions sa Kongreso, trade secrets at mga confidential source. Ang mga probisyon na ito ay masusi pa rin pinag-aaralan ng komite kung maaari pang mabago. The availability ng data na pwedeng ilagay on the net, and then pag nilagay natin for example sa internet yung ganitong data, how safe are we? Ayon sa Vice Chairperson ng komite, posibleng maging ganap na batas ang FOI Bill sa kalagitnaan ng taong 2017. Even the President said na nauna na ako sa inyo, meron na akong draft even before nag-start ang Congress. With that, talagang kinoconsider siya ng Congress as urgent. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nilinaw ng Department of Health na hindi kasama sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ang pagbibigay ng dengue vaccine sa mga paaralan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi kasama sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ang paggamit ng Dengvaxia para sa dengue vaccination ng mga bata sa paaralan. Katunayan, ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Eric Tayag, tuloy-tuloy ang school-based immunization program ng DOH kontra dengue. Yung vaccine, ongoing second dose namin. Anya, ang inisyo ng FDA sa manufacturer ng Dengvaxia ay paglabag sa Administrative Order No. 65, Series of 1989 o ang prohibiting advertisement in any form of prescription or ethical drug. Ngunit hindi ito dahil sa kalidad ng dengue vaccine. Yung procedure, hindi nila sinunod kung ano yung procedure na yun, na baka hindi sila nagpaalam. Sa isang statement, nilinaw naman ng manufacturer na ang Dengvaxia ay aprobado ng WHO.
Sa pagpapalabas ng ads, ang FDA mismo ang magsasabi kung wala ngang nalalabag na anumang batas o alituntunin ng isang manufacturer. We leave it sa FDA, yung sa sanctions. Kasi ang sinasabi lang ng FDA, dapat wala na silang ma-monitor ng mga ads because they already made a decision. Hinihintay pa rin ng FDA ang pagtugon ng kabilang kampo upang patunayan na wala silang nalabag na batas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. At karing kay katamong balitang promdi. Mikpas siya lagyang pangabahala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR king pangababa ning produksyon ning bangus king Tacloban. Ining balita ng Jeneline Gakit. Manahit Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang hinungdan han pag-ubos sang produksyon han bangus ha Tacloban City hadto nakalabay nga tuig. Sumalaha BFAR mag-upay nga klase ang napuproduce nga bangus han Fisher Folks Association na Tacloban North pero didahan gintikangan kuno an site development han housing project sa Tagpuro area naghimubo ini. Baka yung mga housing na bago ngayon na tinayo dala ng pag-dredge o pag-ano ng mga mountains, di ba? Siguro yung mga residue na pupunta dito sa dagat. Sumalaha City Agriculturist Office, maabot hin por lo menos 3,000 ka kilo ang kada fish cage ang ira na ha-harvest nga bangus ha Tacloban North han una. Sobra 7 kayo kotliwat nga fingerlings ang sulodhan kada cage nga aada ha 150 ha kabugusan. Samtang iyap dugang liwat nga kita para ha mga parupangisda usa nga fish processing plant ang plano itindog han lokal nga panggobyernohan ha norte. Most probably battling of bangus. We have to consider also the potential market. Since if we will consider the volume, maybe we have also to consider the exporting the product. Hapag kaya na, nagduol na ahensya yung proposal para iton pagbubuhaton nga training sugad manhan ibubuta nga water source sa norte para hini nga proyekto. Iginsumat gihapon han BFAR ngayon na nga tuig magahatag hirahin gel nets, crab pot, ngan fish pot ha mga parupangisda nga irerekomenda hiton local government units. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Nagsala pumurin ding pasahero abibiyay palako kareng terminal king probinsya na ning Masbate agyang yari na ing long holiday. Ining balita ng Jerry Galicia. Libo-libong pasahero gihapon ang nag-aabot sa mga pangunahing pantalan sa lalawigan San Masbate. Miski tapos na ang malawig na bakasyon, kaupod sa holiday season. Sabi sa Philippine Coast Guard, naiipon ang mga pasahero sa Masbate City Port kay Didi. Damo-damo sa masakyan pakadto sa Pilar Port sa Sorsogon, kag Pio Duran sa Albay pakadto sa Manila. Lalo ganitong peak season, dagang nagdudouble time kami sa mga ganong trabaho para matulungan natin yung mga riding in public. Mahaba ang pila sa pagkuha sa passenger terminal ticket kaya nagbutang sa priority lane ang Philippine Port Authority para sa mga kapansanan, senior citizen, kag mga budos. Ginisiguro naman sa Coast Guard na wala mangyayari na overloading kay dili ninda ginatugutan bumiyahe ang usad na barko o bangka kung sobra na ini sa kapasidad. Hindi namin pinayagan maglawak na sa exceso ang pasahero ng isang barko. Dahil apektado na yung stability ng barko pag overloaded na. Nakabantay man gihapon ang mga grupo sa PCG kag PPA para sa seguridad sa mga pantalan kabulik ang 2nd Infantry Battalion sa Philippine Army na nagamando sa help desk sa mga pier. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde, Masbate. Metong yung mete ang pungatlo noman ding may nasakit kay bat ng menaksak ning metong nga lalaki king Santa Rosa, Laguna, Nabengi. Ining report ng Sherwin Kulubong.
Idineklara ng dead on arrival sa Santa Rosa Community Hospital ang isang lalaki na biktima ng pananaksak sa Laguna kagabi. Nagtamo ng isang malalim na sugat sa kaliwang tagiliran ng biktimang si Jesus Oliveros matapos umano siyang saksakin ng suspect na si Loreto Coral nang tangkain niyang umawat sa isang away sa barangay Sinalhan. Nadamay sa insidente ang 3 iba pa na patuloy ng ginagamot sa Philippine General Hospital. Sumugod na po yung suspect. Kala na po namin sutukan lang. Yung po pala, may hawak na siya ng batalin. Doon na po nagdetuloy-tuloy hanggang sa nadamay na nga po yung si Tito Jesco po pati yung isa namin gap. Nakakulong na sa Santa Rosa Police Station ang suspect na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan yung kay katamong balita, iba't king miyaya liwang lugar, king kay katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. at 78 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang ito ang balita. Ba't po kayo napunta ng DOJ? Panghirap ng tanong mo. Parang napunta ng DOJ. Of course, naniniwala ako doon sa programa ng presidente. Sabi nga, may nagtatanong sa akin, why would you be there? Kung late naman talaga ang sweldo ng gobyerno in compared to practice. Sabi ko, this is the best opportunity to serve the country. Dahil una, maganda yung advocacy ng presidente. Kung iba't ibang presidente lang, di ako sasama. Agad at maaasahan, sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong weather system ba ang nakakaapekto ngayon sa bansa kung meron? Magandang gabi, ito ni Reggie sa ating mga kasambahay. Meron pa rin tayong tinatawag northeast monsoon o amihan, medyo lumalakas. At ang apektadong lugar itong Luzon hanggang sa Visayas. Pero walang nakikita ang pag-asa ng panibagong LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa sa loob ng 2 araw. Ito ni Reggie. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong northeast monsoon o amihan nakakaapekto pa rin nga po sa may area ng Luzon hanggang sa Visayas. At sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, yung Bicol region, yung Quezon at Mimaropa ay makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan. At may mga pag-ambon din po sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. 27 sa Tuguegarao, sa Baguio po is 15 to 24 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang Visayas area makakaranas din po ng makulimlim na lagay ng panahon. Yun hong
Eastern Visayas, samantalang makakaranas po dyan ng mahinang mga pag-ulan. And then the rest of Visayas makakaranas din ng mga pag-ambon. Sa Iloilo City, Metro Cebu, and Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature. Malaking bahagi ng Mindanao naman po ay makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon, partikular sa Caraga, sa Davao at Soc-Sargent, kung saan meron pong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na maranasan po sa mga lugar na yan. Sa nalabing bahagi ng Mindanao, meron din po maaaring maranasang isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City at Metro Davao, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:22 a.m. Atin naman pong sunset, 5:39 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng Pag-asa kung dapat nang alisin sa mga listahan ng pangalan ng bagyo ang mga nagdulot ng malaking pinsala sa bansa nitong 2016. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Bilyong-bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng malalakas na bagyong dumaan sa bansa sa nakalipas na taon. Ilan sa mga ito ay si Typhoon Ferdy na umabot sa mahigit 3.61 billion pesos ang pinsala. Halos 4 na bilyon naman kay Karen, Silawi na mahigit din sa 3.7 billion at si Nina na mahigit sa 5 billion pesos ang iniwang pinsala. Ayon sa Pag-asa, nasa proseso na sila ng decommissioning o pag-aalis sa mga pangalan ng bagyo na nagdulot ng malaking pinsala, subalit ikukonsidera pa nila ang bilang ng casualty o mga namatay. May 4 na set ng pangalan ng bagyo ang Pag-asa, kaya't sa ikalimang taon ay inuulit na gamitin ang unang set. Dinidekomisyon ang pangalan ng isang bagyong nag-iwan ng malaking pinsala upang hindi malito ang publiko o akalaing bumalik ang isang bagyong minsang nanalasa sa bansa. So kailangan po at least naka-damage po siya sa infrastructure na totaling about 1 billion at meron pong certain number of person yung at least yung naapektuhan or namatay. Nagkakaroon din ng decadal variability ang mga bagyo. Ito ay ang pagdaan ng bagyo sa isang lugar sa pagitan ng hindi nalalayong mga taon gaya ng isang dekada. Halimbawa ay ang pagdaan ng bagyong Nina sa Bicol nito lamang 2016. Taong 2006 nang manalasa rin sa lugar ang bagyong Riming at noong 1995 naman ay ang bagyong Orion. Ayon sa Pag-asa, normal naman ang ganitong klima. Example sa may Bicol area. So recently napapansin nila hindi sila masyadong tinatamaan ng bagyo. But then bumabalik siya na naman yung palagi dadaanan ng mga bagyo. Samantala, napansin ng Pag-asa ang pagtaas ng minimum na temperatura sa gabi na aabot na sa 0.9 degrees Celsius base sa 66 na taong record. Isang posibleng dahilan ay ang polusyon lalo na sa Metro Manila. Although nakikita natin base sa mga data, sa mga observation, pero dun sa ating nararamdaman, hindi masyado kasi during night time, so natulog naman po tayo at saka minsan maka-aircon tayo. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, the head of security for Amazonas State said that the gunfight or gang fight in Manaus that claimed 60 lives was premeditated. Carlos Miranda reports. A rebelião mais sangrenta do Brasil já havia sido planejada há um longo período de tempo, segundo a polícia na segunda-feira, após 60 pessoas serem mortas na cidade da selva amazônica, em Manaus. Esta foi a pior violência nas últimas 2 décadas no lotado sistema penitenciário brasileiro. O que nós vimos hoje é o que nós temos visto no restante do país. Briga de facções. Ou seja, uma facção maior atacando uma facção menor para eliminar totalmente a concorrência. Fontes acrescentam que as gangues haviam planejado o ataque e quebrado a promessa de manter a paz durante a temporada de férias. Infelizmente houveram mortos, até porque já tem uns fora do presídio, que foram jogados para fora do presídio pelos próprios criminosos. Houveram fugas, nós não sabemos ainda quantos, mas já estamos procurando os foragidos na mata, na BR. A rebelião começou na tarde de domingo e só foi tida sob controle por volta das 7 da manhã de segunda-feira.
As autoridades ainda estavam contando os prisioneiros para determinar quantos conseguiram escapar, havendo relatos que até 300 teriam fugido. Assim que a rebelião começou, em um dos pavilhões do complexo penitenciário Anísio Jobim, dezenas de prisioneiros começaram uma fuga em massa, no que as autoridades afirmam ter sido um esforço coordenado para distrair os guardas. O complexo penitenciário Anísio Jobim abrigam atualmente 2.230 internos, apesar de ter a capacidade máxima de apenas 590. O sistema penitenciário brasileiro está precariamente lotado e a situação de muitas das instituições no Brasil é horrível. A rebelião do último domingo foi a mais sangrenta do ano. Em 1992, a rebelião penitenciária que aconteceu aqui, no Carandiru, São Paulo, teve 111 internos mortos, sendo que praticamente todos foram mortos pela polícia enquanto reaviam as celas. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, São Paulo, Brasil. Meanwhile, Afghanistan experienced what insiders call the bloodiest year in over a decade for media personnel working within its borders, with 14 journalists killed during 2016. Afghanistan had over 420 cases of attacks on journalists last year. Among these, more than 320 attacks were related to Taliban militants, with others tied to the government or some unidentified individuals. Security in Afghanistan is raised comparing 2015 and 2016. So very automatically, when the situation and the environment is insecure, then media are working and working in freedom of expression and in media become dangerous. And in the U.S., 2016 was considered the deadliest year for Chicago. A report released on Sunday by the Chicago Police Department shows that 2016 recorded the highest number of homicides in nearly 2 decades. According to the data, there were a total of 4,331 shooting victims in Chicago, and 762 of them were killed. The number increased by 57% compared to 2015 and exceeds the homicide death rates in both New York City and Los Angeles combined. Some experts argue that loose gun control, poverty, and high unemployment rates are the root causes for the high levels of violent crime. Every night before I go to bed, I check our violent crime stats. What do you think the first thing I do in the morning when I get up here? What do you think I do? I look at those stats. You know, this is not normal to see shootings and murders like this. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Binigyan ng grocery items at dagdag puhunan ng UNTV at Members Church of God International ang isang mag-asawang senior citizen na nakatira sa ilalim ng tulay sa Calamba, Laguna. Ito ang balita ni Roy Ocampo. Mahigit 1 dekada nang nakatira ang mag-asawa sa ilalim ng tulay ng Barangay San Cristobal simula nang i-demolish ang kanilang bahay. Sa mahigit 2 metro kwadrado na pinagtagpi-tagping karton at plywood, umiikot ang maghapon ng mag-asawa. Pagtitinda ng candy ang tanging pinagkukunan nila ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Kaya naman, laking pasasalamat ni Lolo Jaime at Lola Ana nang bisitahin sila ng UNTV at members ng Church of God International, bitbit ang munting regalo at dagdag puhunan para sa kanilang kabuhayan. Bukod po dyan, nanay, meron pa pong bigay si Brother Eli mula po sa Members Church of God International ng konting puhunan po, dagdag puhunan para po makapagtinda pa po kayo ng mas marami pang paninda na pwede po kayong mas kumita pa po. Salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat po sa mahal na Panginoon. Sa inyo pinagkaloob na ito sa amin. Brother Eli, saan man ang kayo naroon, napakaraming salamat ho. Hindi ho namin makakalimutan ito. Samantala,
ilang pamilya naman na nakatira sa isang bangketa sa Parañaque City ang napili ng UNTV at MCGI na pagkalooban ng gift packs at pagkain. Ito ang balita ni Melvin Arbo. Narito tayo ngayon sa Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City, na kung saan ating nadaanan ang mga taong nakatira sa mababang bakod ng bangketang ito. Dito namin nakilala ang magkapatid na si Aling Villy Campomayor, 48 years old, isang balo, at ang kanyang ate na si Vilma Dimisilio, 56 years old, walang asawa. Mahigit 10 taon na sila nakatira dito kasama ang 2 anak ni Aling Villy na may mga asawa na rin. Galing sila ng Cebu at lumuwas ng Maynila sa pag-asang makahanap ng trabaho at makaahon sa hirap. Subalit, sa lugar na ito sila napadpad. Bago lang ako nung tumigil sa pagtitinda. Bago lang. Tapos yun, Nakakaraos naman kayo sa araw-araw niya? Oo naman. Nakakaano rin. Ito paano. Kung anong pong gusto niyang kuning course, yun. Hindi ba siya makatapos ng pag-aaral? Siyempre po. Magkaroon ng magandang trabaho. Kaya naman sa pamamagitan ng UNTV at Members Church of God International ay pagkakalooban natin ng mga grocery items at pagkaing mapagsasalusaluhan sa gabing ito ang mag-anak ni Aling Villy at Vilma. Maraming salamat po. Ano po, sobrang na po yan para sa amin. Thank you sa blessing. Mahigit sa labing tinanggap ng magkakamag-anak ang ating munting nakayanan. At talaga namang napakasaya sa kalooban ang makatulong at makapagpasaya ng isang taong nangangailangan. Isang pamilya naman na naapektuhan ng Bagyong Yolanda ang napiling bigyan ng regalo sa Tacloban City. Ito ang balita ni Jonlito Gonzaga. Si Mang Crisanto, 46 na gulang, ay walang permanenteng trabaho, habang ang asawa naman nito na si Aling LB, 41 taong gulang, ay kasalukuyan nagdadalang tao kaya't hindi rin ito makapagtrabaho. Magpipito na ang anak ng mag-asawa at sa maliit na barong-barong nagtitiis na mamuhay ang pamilya nito dahil nasira ng Bagyong Yolanda ang kubong kanilang tinitirahan noon. Pinagkakasya lamang ng pamilya ang halos 200 pisong kinikita ni Mang Crisanto sa pagdadrive nito sa pedicab. Mabuti na lamang at membro sila sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD, kaya hindi na nito pinoproblema ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa elementarya. Pangandoy na sa mga anak sis nga makahuman sa pag-eskwela para kung halimbawa mawaman mi bisan pobre mi mauna na silbing maibili namon nga na sila'y kahibaw basta makahuman sila sa ilang pag-eskwela at least kung mudagko sila hindi na sila maglisod mangita. Ikan ko sa trabaho pagkang kuan ko sa kanang sakit nga sisto ba kaya taki sa hospital ko kapag gani ko katumaron ay yun man sila nga magkutumar pagkang gibati kan lipong ulo makapoy ang lawas magutom mo na yung kanang tendency nga matakar ba. Napaiyak rin sa galak si Aling LB nang bigyan na ng UNTV katuwang ang Members Church of God International ng munting regalo at mapagsasalusaluhan. Nagpasalamat po kami ng malaking salamat po sa tulong sa inyo. Naalala po kami. At yan ang ating balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Yan, dami natin natulungan, no? Talagang simula yan nung taon talaga hanggang magtapos yung taon. Talaga nagbibigay pa rin tayo ng mga regalo. Aside from the medical missions, di ba? Parang ito, parang individual families yung mga binabigyan ng pang medianoche nila. Kanina tinatanong ko si June, paano nila nasi-screen yung mga pamilya na bibigyan nila. Talagang itong ating mga researcher, pupunta yan, talagang maghahanap sila, mag-scout sila, talagang pamilya na talagang nangangailangan, lubos na nangangailangan, talagang ini-screen nila yan para mabigyan natin ng tulong. Kaya pala well-deserved yung mga recipients natin. That's right. Next time tayo naman yung pupunta sa ground para magbigay ng ako gifts. game ako dyan. Gusto ko talaga yan. Everyday, walang problema. Doon tayo mag-news. Pwede rin. Uy, congratulations din sa UNTV para sa ating yung Repaso 2016. Oh, yes. Naging bahagi ka nun, Attorney Reg, na live. Nag-trending tayo sa Twitter, no? Pang-5 yung pinakamataas na naabot natin sa
Ay, pangatlo, pinaka mataas Third, natin na naabot. Worldwide yan. Worldwide yan. Yung UNTV Repaso 2016. Na-miss namin kayong dalawa. At saka doon naman kami in spirit. Oo nga. Tsaka yung pasalamatan ating mga yung mga ginawa natin VTR na, diba? Oo. At saka yung ating rescue team, pasalamatan natin, napakalaki nung kanilang role na ginawa nila during the New Year, no? Napakarami nilang natulungan. 30 plus yun, if I'm not mistaken, yung kanilang natulungan ng mga firecracker-related injuries. At taon-taon yan. Sabi nga ni Sir Jerry Panghulan nung time na yon, hindi lang ito isang taon lang, di ba? We have been consistently doing this for a number of years already. If I'm not mistaken, mga 6 years na natin na ginagawa. Kung sinasabi nga na kung iba ay gumagawa ng mga merrymaking, di ba tayo ay tumutulong nga dito sa ating station. Oy, nanonood ka ha? Oh, of course! Till next year, no? Yes. So, hopefully, kompleto na tayo pagdating ng Repaso 2018. Ayan. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.